Asahan ang mas mahigpit na ugnayan ng BARM government sa mga local government units sa iba't ibang bayan sa mga probinsya sa rehiyon. Ito ang tiniyak ng bagong minister ng MILG, Jordan Bayam. Mahigpit din umano ang bagong MILG minister sa output at timeline ng mga ipatutupad na programa at proyekto sa ilalim ng kanyang administrasyon. Si Naphtali Velarde sa report. Formal na umupo noong nakarang linggo bilang bagong Minister ng Interior ng Local Government BARM, ang dating Executive Director ng Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o OPAPRU. What made me decide? Well, for those who are familiar kung ano naman yung trabaho ko doon sa national, specifically sa OPAPRO, it was specifically related sa Bangsamoro Peace Process, and to be exact is the Bangsamoro Transformation. So, looking at the people that I deal on that role that I had with OPAPRO is that mostly is on BARM, so most of the ministries here, some of the people in the PTA as well, and directly to the Office of the Chief Minister. So, it wasn't difficult for me to decide if I want to join BARM. Kasi sabi ko kung makakatulong rin lang naman ako, doon na ako pupunta sa makakatulong ako dahil meron na akong naumpisahan ng mga kilala kong makakatrabaho ko. Bago si Minister Bayam, naging kalihim ng MILG si BTA Deputy Floor Leader Nagib Sinarimbo, sumunod si BTA Deputy Speaker Shah Elijah Dumama Alba. Tinanong ng news team ang opisyal kung ano ang magiging brand of leadership nito sa ministry. Kasi yan din yung unang tinanong nila sa akin dito sa office, sabi nila. But some had already had feedback about me. Sabi ko, unang-una kailangan, sabi ko sa kanila, i-align natin lahat ng gagawin natin moving forward dito sa panawagan ni Chief Minister na para sa magkaroon tayo ng mas matatag na Bangsamoro. In terms of that, sa akin, in terms of the leadership style is that kasi na-share ko na rin ito sa ibang nagtanong sa akin. Sabi ko, for those who've known me, they know that I've been in the private sector for 15 years. So, sabi ko mabilis kasi nasanay ako sa mabilis. That I hate delays. To be very, very frank, sabi nga ng isang media, sabi niya, stricto ka raw masyado. Sabi ko, stricto ako in terms of compliance on deadlines. Kasi doon ako na train na sa private sector, especially doon sa sector na pinanggalingan ko, everything is measured on the output based on the timeline given to you. So sabi ko, sana ma-adapt ko yun, and then I already had my meetings with all the heads attached dito sa MILG and under MILG. Sabi ko, this is my brand of leadership. If there are deadlines, kailangan natin makumplyan. Kung hindi kaya, upuan natin and let's find out saan yung problema, saan yung delay, saan yung choke point. Kasi if you will not, sabi ko, talk about it, tapos outside office, pinag-uusapan na ng tao na, hindi, kasi ang daming complaints, then may problema tayo, sabi ko. And I cannot tolerate delays. For me personally, I cannot tolerate delays. Malaking bagay kasi sa akin ang time-bound na trabaho with result. Kasi at the end of the day, sabi ko, doon tayo pinapasahod ng gobyerno eh. Nandito tayo, sabi ko sa kanila, para pag magsilbi sa kanila at hindi tayong pinagsisilbihan. Paano nga nito mailalapit ang BARM government sa iba't ibang bayan at probinsya sa rehiyon? Prior to my appointment pa naman as Minister of Interior and Local Government, I've been working closely with the governors. Even before pa ako bumaba dito, kahit nung nasa OPAPRO ako, almost on a weekly basis kausap ko sila. Matters on the peace and order sa kanilang areas or specific province nila, pinag-uusapan ko lagi. So, personally, I have been working with them very closely. So, it's been part of my mission now, na part ako ng MILG, is that yung sabi ko nga na naumpisahan na ni Chief Minister na, kasi if you look at the status now compared to previous na administration, when Chief Minister Makakua took over as the Chief Minister, not only, I'm not saying this because now I'm part of BARM, pero kahit nung nasa national pa ako, yun din yung feedback na natatanggap namin, that when CM Makakua started or assumed the position of Chief Minister, dahan-dahan nang napalapit yung
yung mga LGUs. Everybody's welcome to come here. The complaints of accessibility to the Chief Minister is no longer there. And then I think, anytime na i-text mo siya, pag may time siya, nagre-reply ka agad siya daw. Yun ang sabi ng mga LGUs. So sabi ko sa mga governors, do not worry. Sabi ko, you will see and feel the same treatment on my specific ministry. Sabi ko, wala kayong problema. Tiyak na aasahan umano ang mga pagbabago na kanyang ipatutupad sa tanggapan sa ilalim ng kanyang pamumuno. Kasi katatapos ko lang kanina to meet with the finance team of MILG, and then I look at the fund status ng office, and then pina-review ko, pina-present ko sa kanila sa akin yung lahat ng delays on lahat ng mga naka-programs and projects na naka-lodge dito sa MILG. What they can expect, inshallah, I'm not saying it's overnight, but very, very soon that they will see that all of those programs na naumpisahan, kailangan matapos man bago man lang tayo abutan ng election. Sa akin kasi, initially nakita ko kasi dito sa atin sa BARM, masyadong active masyado yung mamamayan natin sa social media. But initially, I made a pronouncement. Sabi ko, ako kasi hindi ako masyadong believe or hindi ako masyadong mapa-social media. I'd rather sit down with the people concerned and then let's talk rather than sa social media when you cannot even validate or clarify if those statements na lumalabas dyan are sinabi ba talaga ng tao or concern ba talaga nila o niraise talaga ng issue ng sa LGU. So, sabi ko sa mga mayor, sabi ko, welcome kayo pumunta. Go directly to the office. Tell me the concern. Pag-usapan natin. Kung kaya, then let's do it. With timeline na pwede kong i-deliver, pag-usapan natin. But rather than go to the social media, sabi ko na hindi siya reliable kung social media ka lang magre-rely sa concern. Ibinahagi rin ng opisyal ang isa sa mga naging direktiba sa kanya ni BARM Interim Chief Minister Abdul Rauf Makakwa. Sabi lang niya, tulungan mo ako na kung sabi niya, make sure sabi niya yung mga LGU, yung strong partnership, since nga nung inumpisahan niya na naging open na siya masyado sa collaboration with the LGUs, the provincial governors and the mayors, sabi niya, make sure na continuous yun. And then, in whatever capacity or way that under your ministry na kaya, sabi niya, do it for them. Kasi, kaya kita sabi niya, kinuha dyan para makatulong dito. So, naging clear naman ako sa message ko sa mga kasamahan ko dito sa MILG. Sabi ko, kailangan natin, sabi ko, ng lalo pang ilapit yung opisina natin sa mga LGU. Kasi, sila kasi yung direct mismo na humaharap sa tao. Constituent nila yan eh. Kung disconnected kasi si MILG at saka si LGU, most probably hindi ganun gaano maging effective kung anumang programa, inisyatibo ang gagawin namin dito. Naphtali Velarde, iMinds, Philippines.